Hello guys! Welcome to my reels. Ngayon, tuturuan ko kayo paano mag-drive. By the way, Tsugata pang aking Menkyo. Ibig sabihin pang 30 seaters, pwede ako mag-drive. Saan ba yung camera ko? Dito ba? Yan. So, ang una nyong gagawin is check your mirror. Make sure na nakikita nyo yung gulong nyo sa likod. Hindi kayo basta-basta magpaandar ng kotse kung hindi nyo na-check yung side mirror. Tapos back mirror sa akin kasi hindi siya mirror, camera to. So walang problema. Pero kapag hindi camera, hindi siya back camera ang inyong salamin dito, kailangan i-check nyo na nakikita nyo yung likod. Tapos yung doon din chinek ko na, tapos na ako chinek, pero kailangan i-check nyo dito kung meron kayong ditong bilog na mirror para sa front, para hindi kayo mabangga, at saka sakto yung pag-parking, kailangan makita nyo yan. Tapos ito sa side mirror, kailangan nakikita mo yung likod ng gulong. Yan, likod ng gulong kasi malaki yung kotse o van. So kahit maliit, kailangan nakikita mo yung likod mo. Okay? Tapos i-check mo rin ang gulong, kailangan hindi flat. So i-check nyo guys ang inyong mga gulong. Yan, kailangan nakapag-vision siya. Hindi siya flat. Check nyo. Ang sa likod, kailangan i-check nyo. Ito yung gamit ko, van, 15 seaters na van. Okay, so i-check yung gulong. Yan. Tapos kailangan din i-check nyo yung brake light nyo. Kailangan umiilaw siya. Ito na check ko na, pero kung kayo, pwede kayo pumunta sa may salamin o utusan nyo yung kaibigan nyo, kasama nyo, tingnan kung kapag kayo nagbe-brake, umiilaw ba siya bago kayo umandar, ha? Kasi kung nasa kalye na kayo, magbe-brake kayo, walang brake light, delikado, hindi makita ng nasa likod. Siyempre, i-check yung brake, ha? I-check yung brake. Yan, siyempre, sasakay na kayo. Okay. I-close. Dapat hindi pa yung umandar, no? Yan. So bago kayo mag-andar, by the way, ito rin pwede nyo gamitin, itong gagawin nyo kapag kumukuha kayo ng driver's license dito sa Japan, kasi mga points ito. So bago nyo i-andar yung kotse, seatbelt muna. Okay, seatbelt tayo. Sandali. So kapag naka-seatbelt na kayo, pwede nyo na andar. So, kung nyo i-andar yung makina, kailangan yung paa nyo nasa brake. Okay, brake. Yan. Kailangan nasa brake siya. Para hindi siya aanda, para hindi siya tatakbo, nasa brake. Tapos, since automatic ito, nasa parking pa siya eh. Kailangan pag start mo, kailangan nasa park, nasa P. No? Rear, paatras, normal, to drive 3, drive 2, mas mabilis to. So ilagay lang natin sa drive. Usually automatic naman to eh. So ilalagay mo ngayon sa drive kapag ikaw ay abante. Since nasa parking ako, atras ako, ilagay ko sa rear. So makikita nyo doon, naka-R siya, o R. Tapos yun na, bago kayo umatras, kapag may pasahero kayo, sabihin nyo muna mag-seatbelt. No, huwag kayong umandar kapag ang pasahero nyo, kapag nasa driving school kayo, may sasakay dyan, nandyan yung sensei nyo sa kabila, sabihin nyo, seatbelt ste kudasai. No, paki-seatbelt. Kasi puntos yun. Kailangan hindi pa seatbelt yung sumasakay, yung pasahero nyo. So tingnan mo yung side mirror, both side mirror kapag walang kotse. Hindi lang kotse ang titingnan mo, kung baka may tao, may bata. Titingnan mo rin dito sa back mirror. Hindi lang tao o kotse ang tinitingnan mo dyan. Pwede may hayop, may aso, may pusa bago ka umatras. So aatras na tayo, ganyan, kagandahan. So tingnan mo kung may kotse ba sa likod. So, yan. May kotse doon. Tapos kung
okay na yung space mo, i-cambio mo ngayon sa drive. So nakikita mo doon naka-D. Sana yan. So makikita mo nga nasa D siya, ibig sabihin natin sa driving mode. Yun, pwede mo na patakbo. So yung paa mo, control and brake at saka gasolina. Yan. Brake, gasolina. Okay? So papasok ka ngayon sa main highway. So kapag dito pa lang, tumitingin ka na sa side mirror mo kung walang kotse. So syempre mag-blink ka sa left. So tingnan natin dito, nakikita mo kotse, oh, may kotse doon, di ba? So wag muna. Yan ang titingnan mo. Yan. So yung kasunod ay malayo pa, so pwede ka nang pumasok. Yan. Siyempre patayin mo yung blinker mo. So diretso na, going straight. So kapag tumatakbo ka, hindi pwede sa harap ka lang tumitingin. Tingnan mo rin sa mga gilid kasi may mga tao dyan biglang papasok. O yung sumasalubong sa'yo na kotse, isipin mo always defensive. May possibility na biglang liko yan. Halimbawa may tao o pagbigyan mo. Halimbawa ganyan, may tao, nasa rule yan na pagbigyan mo muna ang tao. Kasi hindi mo alam, dumiretso ka, tapos na-cross yung tao, disgrasya. So kapag may tao dyan, nakabisikleta, pagbigyan mo. Kahit walang pedestrian lane, pagbigyan mo. Yan ang rule. Yan on. Siyempre tinitingnan mo, nagbiblink yung harap mo, so liliko siya. Kailangan slow down. Yan. Sa traffic light naman, kapag nasa linya ka na, nasa crossing ka na, biglang nag-orange, dumiretso ka, wag kang biglang hinto. So kailangan 100 meters pa lang, nagde-decide ka na, nakikita mo yung ilaw. Kapag nakita mo alanganin, slowly brake ka na. Wag biglaan ang brake. Smooth siya, padahan-dahan. Okay? So sana ma-apply nyo tong theory na to, paano mag-drive na pwede nyong gamitin sa driving school dito sa Japan.